Noong bata pa ako, tumira kami sa isang lumang two-story house sa dulo ng barangay San Roque. Hindi ito mukhang abandonado, bagkus, bagong pinturahan pa at inayos ng may-ari bago kami lumipat. Pero ramdam mo agad na may kakaiba. Matanda na ang may-ari, bihira mong makita, at palaging may bulong-bulungan ang mga kapitbahay. Sabi nila, maraming umuupa roon, pero kakaunti lang ang tumatagal. Sa tapat ng bahay, may sobrang laking puno ng bulak, mas matanda pa raw kaysa sa bahay mismo. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na may nakatira roon. Dalawang pamilya kami sa bahay. Ang pamilya ng tiyahin ko kasama si Lola at kami. 11 kaming lahat. Pero kahit puno ang bahay, madalas ay pakiramdam ko may kulang at may sobra. Habang tumatagal kami sa bahay, unti-unting lumalabas ang mga kwento. Dating talahiban daw ang lugar. May mga insidenteng hindi na isulat, hindi na imbestigahan, at basta na lang kinalimutan. May sinasabing sanggol na itinapon noon, at mula noon, may mga naririnig daw na iyak tuwing madaling araw. Hindi ako naniniwala noon. Bata pa ako at para sa akin bahay lang yon. Luma, oo, but normal. Pero ang problema, hindi lahat sa bahay ay tulad ko. Ang tiyahin ko, si Tita Rosa, may third eye raw. Tahimik lang siya pero kapag gabi, iba ang tingin niya sa paligid. Parang may nakikita siyang hindi namin kayang makita. Isang gabi, kakapanganak pa lang ng mama ko sa bunso naming kapatid. Sa second floor, sa may sala sila natutulog. Si mama, ang baby, at si Tita Rosa. Madalim ang gabi, tahimik. Bandang madaling araw, nagising si Tita Rosa para mag-CR. Doon niya raw nakita. Isang batang itim, walang mukha, payat, at basang-basa ang balat. Nakadukwang sa tabi ng baby. Tinakluban nito ng kumot ang kapatid ko. Sumigaw si Tita Rosa ng buong lakas. Nagising si mama at agad niyang kinuha ang baby. Kung hindi raw siya nagising para magsira, patay na sana ang kapatid ko. Kinabukasan, kinwento ni Tita Rosa ang nakita niya. Hindi raw iyon ordinaryong multo, isang tiyanak. Nang makarating ito sa mga kapitbahay, walang nagtaka. May matandang nagsabi na dati raw, may itinapong sanggol sa lugar, bago pa tayo tumira roon. Doon ko unang naramdaman ang takot, hindi dahil sa kwento, kundi dahil hindi kami umalis. Sa halip, nanatili kami. At doon nagsimula ang mas madalas na pagpaparamdam. Isang hapon, naglalaro kaming magpipinsan, maingay, tawanan, sigawan. Pumasok ako sa terrace at isinara ang pinto. Akala ko, biro lang nila nang hindi ko na ito mabuksan. Pero hindi. Kahit anong pilit ko, ayaw. Nakakandado raw. Pero sabi nila, hindi nila nilock. Halos isang oras akong nandoon, umiiyak, nanginginig. Walang ibang daan palabas. Hanggang sa biglang kusang umikot ang doorknob. Walang humawak. Parang may nagsabing, tama na. Gabi-gabi, may maririnig kang yapak. Ang hagdan namin ay kahoy. May bahagi na maingay kapag tinatapakan. Madalas, maririnig mong may umaakyat o bumababa. Pero kapag sisilip ka, wala, sanay na kami roon. At doon ko naisip, kapag nasanay ka sa multo, mas delikado yun kaysa sa matakot ka. Isang madaling araw sa sala kami natulog. Sa kanan ko, ang dalawa kong ate. Sa kaliwa, si Lola. Lahat tulog. Ako lang ang gising, nagbabasa ng Wattpad, tahimik. Mabigat ang hangin. Hanggang sa may nakita ako doon sa gilid ng paningin ko. Puting anino, parang nakaupo sa tabi ko. Akala ko si Lola iyon, baka naiihi. Nakahiga akong tuwid, kaya itinaas ko ang paa ko para makadaan siya. Pero hindi siya gumalaw. 5 minuto ang lumipas, nandoon pa rin ang puti. Doon ako humarap. Pagharap ko, hindi si Lola. Isang matandang lalaki, nakabarong puti. Wala siyang mukha, parang usok, pero alam mong tao. Nakatitig siya sa akin. 2 pulgada lang ang pagitan ng mukha namin. Hindi ako nakasigaw. Nanigas ako. Sa sobrang takot,
Nagtalukbong ako at yumakap sa mga ate ko. Para hindi ako mabaliw, pinilit kong isipin, baka lolo ko ito. Magkahawig ang pangangatawan, matangkad, matanda. Pero alam ko sa loob-loob ko, hindi siya si lolo. Kinabukasan, kinwento ko ang lahat. Tahimik si lola. Sabi niya, hindi raw si lolo iyon. Yun daw ang asawa ng may-ari ng bahay. Matagal nang patay. At hindi raw ako ang una. May pinsan daw akong nakakita rin. Parehong anyo. Matangkad. Nakabarong. Matandang lalaki. Palaging nagpapakita sa sala. Palaging madaling araw. 7 taon kaming tumira sa bahay. Kami ang pinakamatagal. Marami ang umalis ng biglaan. Hindi kami. Siguro dahil sanay na kami. O baka dahil ayaw kaming paalisin. Nang tuluyang kaming umalis, walang paalam. Walang lingon. Pero bago kami umalis, napansin ko ang puno ng bulak. Parang mas lumaki. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala ng bahay na yon. Hindi lahat ng inuupahan ay bahay lang. May iba, tahanan din ng mga naiwan. At minsan, kahit umalis ka na, sumasama pa rin sila sa alaala mo.